Hi guys, ang isi-share ko ngayon sa inyo ay nilagyan ko ng title na Let's Eat in 6 Minutes. So, in 6 minutes po, tapos na po yung ating niluluto. Simple lang po ito. Ang unang-una ay ginisa ko yung bawang at sibuyas. Pagkatapos na magisa, hinalo ko na yung corned beef. Ayan, corned beef po yan. Isang lata. So, kulay blue. Tapos, igisa-gisa siya ng kaunti, mga ilang minuto lang. Yan, para madurog siya. Mas maganda yung durog siya. Yan, durog-durugin ng kaunti. Halo-haloin. Pagkatapos po niyan ay naglalagay din ako dyan ng konting tubig lang. So, yung size ng lata, mga half lang nun na tubig. Para lang kumulo siya. Matanggal at mabawasan yung kanyang alat, no? Diyan po, pag nagluluto po ako ng ganyan, hindi ko na yan nilalagyan ng asin. So, pagkatapos po niyan, ayan, nilagyan ko na ng tubig. Hintayin lang po siyang kumulo, no? Kailangan kumulo siya, pakuluan para yung lasa niya mapunta rin sa sabaw, no? Pagkatapos niyan ay magbabati po tayo ng itlog, no? Magbibit tayo ng 3 eggs. Kailangan yung eggs ay well beaten para okay. Maganda yung pag-alsa niya pag naluto. At maihalo siya dyan sa corned beef. So, makikita po nyo dyan ay medyo nagsisimmer na siya. Yan, no? Medyo mahina nga lang ang apoy niyan. Actually, pwede nating gawin ito in less than 6 minutes pa. Kaya lang pag nagluluto po kasi ako, hindi siya yung malakas ang apoy. So, ayan po. Oh, kumukulo na siya. Hintayin lang natin medyo lumasa ng kaunti yung sabaw niya. Yung lasa niya doon sa sabaw. Tapos, ayan na. Mag-prepare na tayo ng itlog. 3 itlog po yung hinalo ko dyan. Sa isang lata ng corned beef na yung kulay blue. 3 eggs po yung nilagay ko dyan. Binit ko siyang mabuti. Ayan o. Tingnan nyo, konting-konti lang talaga yung nahalo sa kanya na sabaw. Ayan. Enough lang para kumulo siya. Pag kumulo siya at mabawasan yung alat. So, pagkatapos nyan, ay dyan na part ay nag-ano na po ako ng itlog, ano, para nagbabasag na ako ng itlog para ihalo dyan. Kasi kailangan saglit lang din yung pagpakulo ng corned beef dun sa sabaw kasi magiging iba din yung lasa niya kapag kapag masyadong madami yung sabaw. O ayan po. O ayan na, i-beat natin mabuti. Yan yung 3 eggs po yan. I-beat natin mabuti. Kailangan siya. Yan, kulang pa yung pagganyan na pag-beat niya. Oh. Kailangan siya. Mabula-bula na siya. Para lumabas yung sarap din ng itlog. So, pagkatapos lang po niyan ay ilalagay na siya habang hinahalo mo yung corned beef. So, ilalagay mo na rin yung itlog. Huwag na po kayong maglagay ng salt kasi maalat na po yan. Mga dilata po ay sadyang maalat kasi isa sa mga preservatives po niyan ay yung salt. Ayan, pagkalagay po niyan ay halo-halo lang din ulit. Ayan, pag medyo nakita nyo nang naluto na yung pag naluto na yung itlog, sumama yung lasa niya, huwag nyo pong tigilan ng halo kasi masusunog siya pag tinigilan nyo ng halo. Yan, haluin ng mabuti hanggang mabawasan pa ng konti yung sabaw niya. So, dyan na po ninyo madedetermine kung ang gusto nyo ay medyo moist pa siya or gusto nyo ba yung dry na siya. Ako hindi ko gusto yung dry, mas maganda yung medyo moist pa siya para mas masarap. So, ayan po, ayan, wala na siya. Wala na kayong makikitang sabaw kasi humalo na yung itlog dun sa, ayan
Malo na yung itlog doon sa mismong corned beef niya. Ayan, medyo babawasan lang po natin yung ano niya, yung pagkabasa niya. Yung parang malabsa, no? Para medyo magbobo ng konti. Ayan, so konting halo lang po, konting halo. Tapos ang apoy ko po dyan ay mahina lang, no? Hindi siya masyadong malakas kasi masusunog na pag malakas. Pero kung ang gusto nyong pag-style ay malakasan ng apoy, kaya yan in siguro mga 3 minutes lang tapos na kayo magluto niyan. Pero ayaw ko po kasi nung mabilisan ng pagluto at malakas ang apoy. Mahina lang po. Kasi mas masarap siya pag slowly cooked sa low fire. So ayan na po. Ready na po yan. So wala pang 6 minutes. Pwede na kayong kumain. Ito ang ulam nyo. So yan lang guys. Tips for the day. Cooking tip for the day.